Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, Lord, purihin ang Panginoon. Siya ay mabuti. Siya ay matapat. So, malinaw po yung mensahe ng ating Panginoon dahil sa inawit po ng mga Lydia. Lahat po ng mga nanay ng church. Nakikita po natin yun sa pangunguna ni Ate Cora. Nakikita po natin yung kanila po lubusang pagsuporta sa gawain ng iglesia. Mapapansin natin, mas marami pong mga nanay ang nakakatayo talaga. Sapagkat ang mga tatay natin, maramihan nasa abroad, nasa trabaho, busy sa paghahanap ng kabuhayan ng kanilang mga pamilya. So, sa Bible, kitang-kita din natin na yung mga nanay talaga aktibo sa gawain ng Panginoon. Dalangin natin na nawa yung kanilang espiritu, sinasabi kanina, espiritu ni Lydia, yung patotoo ni Lydia ay talagang magaganap sa bawat nanay ng ating iglesia. Hindi magiging pabigat sa iglesia. Anong gusto niyo mga nanay? Pabigat sa iglesia o mga supporter na iglesia? Not necessarily supporter sa pera, pero supporter ka sa pagtataguyod ng mga ministeryo. Kadalasan kayo po yung napapago, lalo na yung mamaya, yung ating pong gagawing graduation para po sa DBBS. So, palakpakan po natin ang mga nanay ng iglesia, ginagamit ng Panginoon. So, sabi doon, sa awitin, speak, O Lord. Gusto niyo po bang mag-speak ang Lord sa inyo? Gusto niyo po ba, mga kapatid? Yan. Yan po ang isang dalangin na dapat lagi po nating inuusan. Lagi po nating sinasanggit sa Panginoon na, Lord, mangusap ka sa akin. Kailangan payagan nating mangusap ang Lord sa atin, mga kapatid. Kailangan marinig natin ang kanyang boses. Kasi kung hindi mangungusap ang ating Diyos sa atin, mawawalan po tayo ng giya. Ano po yung giya? Para kung pag nagdadrive ka, medyo tanggalan mo nga ng ang sistema po na parang nag-e-echo. Ang ibig sabihin po ng giya, para po itong yung steering wheel ng sasakyan. Pag hindi po nangungusap ang ating Diyos sa atin, mga kapatid, wala po tayong giya o wala po tayong punteriya sa buhay. Hindi po tayo makakarating sa ating paroroonan. Ibig sabihin po noon, meron kang steering wheel sa sasakyan, pero nakakalas po yung wala, kahit anong ikot mo, hindi mo siya mai-sentro, mai-ayos. Ganun po yung buhay ng mga taong hindi nangungusap ang Panginoon sa kanila. Kaya nga po yun ang panukala ng ating Panginoon sa Old Testament. Paano ang isang young people o ang isang kabataan ay mananatiling dalisay sa harapan ng Panginoon? Paano daw? Ang sagot is, kailangan palagi silang nananatili sa pakikinig ng bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. There is no other way, my dear brethren, especially young people. There is no other way na maitutumpak ang inyong buhay at makakalakad kayo ng diretso patungo sa kalooban ng Panginoon maliban na kayo ay nagnanais o interesadong makinig sa salita ng Diyos. Kapag ayaw nyo makinig sa salita ng Diyos, ibig sabihin bahala kayo sa buhay nyo. Hindi Diyos ang bahala sa buhay nyo, kundi kayo ang bahala sa buhay nyo. It seems, maybe,
Parang gusto mo na ikaw ang may control, pero pag ang ibig sabihin ng bahala ka sa buhay mo, kapatid, hindi ka gagabayan ng Diyos. Pag hindi ka ginabayan ng Diyos, sigurado na ang pupuntahan mo, kapatid. Sigurado na. Saan? Saan? Sa kapahamakan. Sigurado na yon. Kaya tama yung klaro yung message na speak, O Lord. Speak, O Lord. Mangusap ka sa akin. Kasi kung hindi ka mangungusap sa aking Diyos, ako ay mapapahamak lamang. Wala akong kakapuntahan kundi kapahamakan. Because in this world, my dear brethren, lagi nating pinag-aaralan, in this world, pinagpauna na ng ating Panginoon, we will have so many troubles. Hindi naman pinangako ng Panginoon na na buhay na party-party, haya-hayahay, patyal-patyal. Wala namang pangakong ganun ng Lord eh. Ang sabi ng Lord, in this world, you will have troubles. Kasi yun talaga ang istorya sa mundong ito. Makikita natin ang motive ng banal na kasulatan. Sa simula, maganda sana. Okay? Maganda sana sa simula. Created in the image of God, everlasting life, walang kamatayan, kasama ang Diyos, all the blessings, all the needs, yung kailangan nila ay pinagpauna ng Diyos bago pa man likhain si Adan at si Eva. Nasa kanilang lahat. Wala silang kamatayan. Yun ang original. Yun ang original na pagkalikha para sa atin. Okay na sana. Pero ang istorya, mga kapatid, sandali lang yung okay na yun eh. Sandaling-sandali lang. Dumating ang kalaban, tinukso ang unang Adan, si Eva, and then tinukso ni Eva si Adan. At anong nangyari? Nahulog na sila sa kasalanan. Yun ang istorya. Wala ka ng ibang makikitang istorya sa Bible, kundi ang pakikipaglaban ng Diyos para supuin ang kasalanan at ang kamatayan. Wala nang ibang istorya. Kaya nga, sa kalagitnaan ng istorya ng sangkatauhan, darating ang Panginoong Jesucristo. Anong gagawin niya? The same. Kakalabanin niya ang kasalanan, pagtatagumpayan niya, at ipuprovide niya ang pangangailangan ng tao upang magtagumpay sa kasalanan. Ganun pa rin sa mga susunod na panahon. In this world, you will have troubles. Kakaharapin mo sa minuto, bawat sandali, nakikipaglaban ka, temptations, pagsubok, yun ang buhay ng tao. Kaya kung hindi mangungusap sa iyo ang Diyos, kung hindi mo papayagang mangusap sa iyo ang Diyos, kapatid, pupulutin ka sa kangkungan. Pupulutin ka sa kapahamakan. Wala kang ibang pupuntahan, kundi kapahamakan. Huwag kang magyabang. Hindi tayo pwedeng magyabang sa Diyos. Namatay siya para ayusin ang buhay natin. Kung hindi natin ipapaayos ang buhay natin sa Panginoon, kapatid, wala tayong pwedeng pagmayabang, lahat tayo pupunta sa kapahamakan. Okay? Kaya inaaral natin, mga kapatid. Because in this world, we will have so many troubles. Dahil ang mundo na ito ay mababatbat nga ng napakaraming kagulumihanan, mga kapatid, kailangan naiintindihan natin sino ang kailangan natin para tayo ay
magtagumpay. Listen very carefully. Sino ang kailangan natin para magtagumpay? Everything we need is Christ. Everything we need is in Christ. Everything we need is Christ. Siya lang, mga kapatid. Wala kang ibang kailangan. Well, sasabihin, pastor naman, naglulukuhan ba tayo? Walang ibang kailangan. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng... Of course. But all of that, mga kapatid, lahat ng kailangan mo para makatindig ka ng mainam, manatiling tapat hanggang wakas at makabalik ka sa kaluwalhatian ng Ama, lahat ng kakailanganin mo, emotionally, intellectually, spiritually, mentally, ay makukuha mo sa Panginoong Jesucristo. Paano? Pinag-aaralan natin, mga kapatid. Although, hindi natin talaga maiintindihan lahat at hindi kayang kargahin lahat ng isipan na ito kung sino si Kristo. Hindi talaga natin siya malulubos, yung kalubos-lubosang pagkaunawa patungkol sa Kanya dahil siya ay Diyos. At tayo ay tao lamang, napakaliit ng utak natin para naman makarga natin yung kabuuan ng kabanalan, kabuuan ng kagandahan ng ating Diyos. Hindi makakaya nito. Pero binigyan tayo ng sapat na katotohanan na magbibigay sa atin ng sapat na pangunawa upang makilala natin siya at maibalik natin sa Kanya ang karapat-dapat na para sa Kanya, ang papuri at pagsamba. Everything, let us be so personal, everything you need, everything I need, everything we need is in Christ. Everything we need is Christ. Colossians chapter 1, verses 14 to 20. The sufficiency and the supremacy of Christ. Bakit natin siya kailangan? So maliban sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sino pa siya? Paano pa natin siya nakikilala? Sino siya ayon sa inilabas ng Biblia na katotohanan patungkol sa Kanya? Colossians chapter 1 verses 15 to 20 says, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Okay, napag-aralan natin yung unang apat na pagkakakilanlan, puntos, kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Number 1, He is the image of the invisible God. Number 2,
He is the firstborn over all creation. Number 3, He is the creator of all things in heaven and on earth. Number 4, all things in heaven and on earth were created for Him. Tapos na natin yan last Sunday. Pag-aaralan natin yung natitirang 5 kung kayang tapusin sa araw na ito, mga kapatid. Okay, sino ba ang ating Diyos? Bukod dun sa mga napag-aralan na natin. Sino ba si Kristo? Number 5, He is in control of all things. Sino si Kristo? He is in control of all things. Huwag mo sabihing nakakatakas ka sa Kanya. Huwag mo sabihing ikaw ang nagdidesisyon. Huwag mo sabihing hindi Kanya kayang lupigin. No. No. At times, mga kapatid, hinahayaan Kanya. At times. Minsan inaakala mo, nagagawa mo ang mga bagay na gusto mo and you can easily get away with it. Na parang, kita mo, wala namang nangyayaring masama sa akin. Ibig sabihin, ako ang hari ng sarili ko. Ako ang may control. Ako ang Panginoon. No, 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 no. Jesus Christ is in, listen very carefully. Baka nilalaro-laro natin yung katotohanan. Jesus Christ is in full control of everything. He gave His permissive will, yes. Kapag sinabi, Jesus Christ po ang may control, ano nangyayari ngayon sa mundo? Ano nangyayari sa mga senador? Ano nangyayari? Well, pangit ang nangyayari. Pero, may katapusan ba ang lahat? Meron. Sapagkat tinakda, kinontrol ng Diyos ang lahat. It will not go on forever. It will not go on for all eternity. Merong dulo ang lahat at itinakda ng ating Panginoon kung ano ang magiging dulo ng lahat. Kahit sa tingin natin, nagagawa natin kung anong gusto nating gawin ngayon. Ang tanong, kaya mo bang kontrolin ang resulta o ang dulo ng ginagawa mo ngayon? Kapatid, no, you can't. The only one who can control the result and the end of all things is the supreme God, our Lord, Jesus Christ. He has the supremacy in all things. He is in control of all things. In Christ, all things hold together. In Christ, all things hold together. At walang huhulagpos sa Kanya, nakikita Kanya, saan ka man magpunta. At ang magiging resulta ng buhay mo, gusto mo mang sumunod o ayaw mo mang sumunod sa Kanya, siya pa rin ang magdidikta ng dulo. Okay? With Christ, there is order. Okay, young people especially. In Christ, there is order. Magkakaroon ng kaayusan. Kay Kristo. Okay? Baka iniisip mo na you have all things figured out, na inihalayhay mo na, ganitong gagawin mo, ganyan gagawin mo, ayusin mo na, ayusin yung ganon, ipiprepare mo yung ganito, ipiprepare mo yung ganon. You plan for your life, you plan for your future. Baka akala mo, ang magdadala sa'yo sa maganda, matahimik, mapayapa, maayos na buhay,
ay yung mga plano mo at naiisip mo at mga paghahanda mo. No. If you are doing that, listen very carefully, most especially young people, if you are doing that, planning without God, without Christ, kapatid, I'm telling you the truth. If you are doing that with Christ, then there will be order. Okay? But without Christ, if you are doing that without Christ, there will be chaos, trouble, confusion, distraction, and ultimately, damnation. I'm telling you the truth. Maraming nagplano at nagkamal sa pinagplanuhan nila. Alam na natin, naririnig natin sa news, nagplano. Diskartehan ko to sa talino ko. Ayusin ko, magkakamal ako. Lalagay ko lahat sa lukbutan ko ang aking mga napagplanuhan sa katalinuhan ko. Inilabas ng Diyos ang katotohanan. Inireveal ang anomalya. Hindi nakayanan dahil malalantad sa tao ang anomalya. Hindi nakayanan. Imbes na sumuko sa Diyos, pumunta sa cliff ng bangin at nagpatiwakal dahil hindi niya kaya ang kahihiyan ng kanyang ginawa. Sometimes we think, mga kapatid, sometimes nag-iisip tayo na kaya nating i-maneuver ang mga bagay-bagay, pagplanuhan, at walang makakaalam. Sometimes inaakala natin na kapag nilutang ng Lord kung ano ang maling ginagawa natin, ay makakayanan natin. No. No. Nakita na natin si Judas. Nalaman na natin anong istorya ni Judas. Akala ni Judas na kaya niyang makawala kung ano man yung kahihiyan na idudulot kung ilulutang ang kanyang ginawa. Hindi natin kaya ang Diyos. Without Him, in our lives, there will be chaos. There will be confusion. Hindi mo alam saan ka patutungo. Limpak-limpak ang salapi mo. Nagagawa mong lahat. Humihiga ka sa karangyaan. Pero meron kang confusion. Wala kang kapayapaan. Wala kang katiwasayan. Bakit? Hindi mo kasama si Kristo. But with Him in your life will be in order. May kapayapaan, may katiwasayan, may kagalakan, may kaligayahan. Yun ang kayang gawin, mga kapatid. Kung nasa iyo si Jesucristo. Kung wala si Jesucristo, pwedeng marami ka ng pera, hindi mo pa nakikita. Naghahanap ka pa. Maayos ng pamumuhay, nag-aaway pa kayong mag-asawa. Kainggit-inggit na yung sitwasyon mo. Dahil maraming mga naghihirap, ikaw, wala kang problema sa kakainin, wala kang problema sa kung anumang bagay, provided sa'yo lahat. Pero hindi mo nakikita. Nakikita ka ng iba at naiinggit sila sa buhay mo. Akala nila yan ang masaya. Dahil marangya ka. Pero ikaw, na nandun sa ganung kalagayan, walang kaligayahan. Confused. Why? Because you are living without Christ. With Christ, there is order. Without Christ, there will be chaos, trouble, confusion,
destruction, eventually, ultimately, damnation. Buhay na hindi mo na kailanman makikilala at makakasama ang Panginoong Jesucristo. Huwag kang papadaya sa dyablo. Lalo na, young people, huwag kang papadaya sa dyablo. Do not spend your lives, my dear brethren, my dear young people, do not spend your lives na hindi mo kasama si Jesus Christ. Wag. I'm telling you the truth. Wag mong gagawin yon. If you give to Christ total control of your life, you will be eternally safe. If you will give your life to Christ, if you will give the full control of your life to Christ, you will be eternally safe. Magiging maayos ka. Maliligtas ka. But if you are the one controlling your life, I'm telling you the truth, you will be eternally destroyed. You will be destroyed. Hindi itinago yun ng banal na kasulatan, mga kapatid. Hindi siya itinago. Make up your mind today. Tingnan mo ang sarili mo. Kapain mo ang interest mo. Kapain mo ang desire mo. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka? Anong nangyayari sa buhay mo? Maligaya ka ba talaga? Nakakapal mo ba sa puso mo, sa isip mo na interested ka pa rin kay Jesus Christ? O unti-unti ka nang nilalamon ng sanlibutan na akala mo, yun ang magpapaligaya sa'yo. Kapain mong mabuti ang sarili mo, kapatid. Are you interested to Christ? Interesado ka pa ba? Or gagamitin mo ang lahat ng dahilan? Huwag ka lang makarating kay Kristo. Gagamitin mo lahat. Ang business mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang lahat, gagamitin mo. Huwag ka lang makarating kay Kristo. Nandun ka na ba sa ganung kalagayan? Kapatid, wala kang laban kapag hindi mo hinangad ang Panginoong Hesukristo. Wala kang laban. Kung hindi mo ibibigay ang kontrol ng buhay mo, ang manibela ng buhay mo sa Panginoong Hesukristo, wala kang laban, kapatid. Because in this world, you will have troubles. Merong maraming distraction. Merong maraming problema. Merong maraming tukso. Merong maraming pagsubok na darating. And you have to make a good choice. Use your wise judgment on things. Papunta ba ito sa langit? O papunta ba ito sa impyerno? Mamimili ka, kapatid. But whether you decided to obey, whether you decided to disobey, I'm telling you the truth, Jesus Christ is in full control. Sinabi na niya, I have set before you curses and blessings. Inilagay ko na yan sa inyo. I have set before you curses and blessings. Kontrolado ko na yan, sabi ng Panginoon.
If you obey, then I will bless you. If you will disobey, hindi humahalagpos sa control ko yan. If you disobey, I will curse you. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo, kapatid? Example of an object of blessings, or you will be an example of object of curse or object of God's love. Listen very carefully. Listen very carefully. My dear young people, especially, dahil marami kayong dadanasin pa, napakarami pa. If you will make a wrong choice, a wrong turn in this life, in this world, yung isang pagkakamali, kaya lagi kayong in-urge, sit down and listen. Listen very carefully. Hangarin nyo, speak. Oh, Lord, mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka. Bakit? Kasi yung isang pagkakamali, isang maling desisyon, kapatid, ay pwedeng maglagay. Listen very carefully. Ang isang maling desisyon ay pwedeng maglagay sa iyo sa mahaba-habang consequence. Well, pwedeng matapos ang consequence. Kung bumalik ka na sa Panginoon, matatapos ang consequence. Pero hindi mo pwedeng hindi danasin ang consequence, kapatid. Daranasin mo yon. Bakit kailangan mong danasin yon? Dahil tinuturuan ka ng Lord na pag nagkamali ka, bibigyan ka niya ng parusa, parang sinasabi niya sa'yo, kaya wag mo nang ulitin. Hindi ba tayo? Pag matigas ang ulo, si Midel nung bata, napakatigas ng ulo na bata ni Midel. Nag-church tayo, iuwi ko yan, kasi hindi pa nagsisimula ang worship. Pawis na, madumi na, kung ano-anong ginagawa. Iuwi ko siya habang nag-worship. Papalo niya, Di ba sabi ko, ganitong gawin mo. Pero Sunday after Sunday, hindi nagbabago. Yung bata, mabuti ngayon, mabait-bait na. Pinakapero sa lahat. Ganun tayo. Pagka matigas ang ulo, papaluin talaga natin. At sasabihin natin, tandaan mo, kapag ginawa mo yan, masama yan, may palo ka para magtanda. But sometimes, my dear brethren, ang isip natin, ang puso natin, masyadong stubborn, matigas ang ulo. Ayaw makinig. Parang gusto pa nating dumating ang masakit na pangyayari sa buhay natin bago tayo maniwala at kumilala sa ating Panginoon. Huwag na. Huwag mo nang pasapitin. Huwag na. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya upang maranasan mo ang pinangako ng Panginoon. If you want me, Jesus Christ, to control your life, I will. Gagawin ko. At ibibigay ko sa iyo ang pangakong buhay na ganap at kasiyasiya. If you do not want, sige. Pababayaan ka ba ng Lord? Nakasulat na yun sa Romans. He gave them over to the deceitfulness of their hearts. Okay? Sige, gusto mo yan? Okay, go! He gave them over to the deceitfulness of their hearts. Anong nangyari nung pinabayaan na ng Panginoon yung tao sa gusto niyang gawin? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nakasulat yun. Ibig sabihin, He already gave you over to the deceitfulness of your heart. Nakakatakot, kapatid. Kaya nga, listen very
carefully. Mapalad ka dahil nagsasalita pa ang Lord sa'yo, naririnig mo pa siya, mapalad ka. Paano kung talagang sa katigasan mo, talaga ayaw mo nang mag-church? Ayaw mo na talaga. Iniwan mo na talaga ang Lord. Tumindi na ang kalyo ng iyong puso. Ayaw mo na talaga makinig. Paano kung dumating ka doon? Akala mo mapapangatawanan mo yun hanggang dulo? No! I'm sorry, hindi mo yun mapapangatawanan hanggang dulo. Even Lucifer will have his end. At hindi niya yun mapapangatawanan. Okay? Yes, God is patient. Thousands of years. Pasensyoso ang Diyos. Ayaw niya nang may mapahamak. Nagpapasensyo siya. Pero darating sa dulo, kapatid. Dahil nakasulat na darating sa dulo ang lahat. Huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin, kapatid. If you are the one controlling your life, making decisions, ayaw mong ipa-decide sa ating Panginoon, you will be eternally destroyed. Pinag-aaralan natin yan sa ating theology class. He is in control of all things. Number 6, He is the head of the church. Jesus Christ is the head of the church. Ano ibig sabihin no? Christ is the leader. He is the commander. He is the overseer. He is the ultimate authority in the church. Okay? Siya ang authority sa church. Hindi ikaw. Kung ibinilang mo ang sarili mo, naniniwala kang kabilang ang sarili mo sa iglesia. What I mean is the universal church. Hindi lang tong truth and life, hindi lang tong church na, but the church. Yung sa perspective ng Diyos, yung mga anak niya, the universal church. Kung naniniwala ka na ikaw ay binilang ng Diyos as a member of a church. Okay? Therefore, naniniwala ka rin na merong authority na kumukontrol at nag-oversee at nagkukumand sa church. Sino siya? Paano siya nagkukumand sa atin? Paano nag-uutos si Kristo sa atin? Bigla bang darating dito si Jesus Christ? Ito na ako, uutusan ko kayo. Paano nag-uutos si Jesus Christ sa atin, mga kapatid? Through His words. Nag-uutos ang ating Panginoon sa iglesia kung ano ang gagawin ng iglesia, mga kapatid. He is the head of the church. He is the commander. If He is the commander, He must be obeyed. Kailangan siya sundin. Anong utos niya? Ayan. Kukuha tayo ng isa na napakasimpleng utos. Kung talagang siya ang head, kung talagang siya ang commander, kung talagang tayo yung nagpapalo at kinikilala natin ang kanyang leadership, ano yung utos ng Panginoon? Huwag mong kalimutan dumalo sa mga pagtitipon. Anong ginagawa natin? Marami tayong dahilan. I'm sorry. I must tell you the truth. Wala kang dahilan. Okay? Wala. Wala kang pwedeng dahilan, kapatid, sa inutos ng Panginoon. Huwag mo sabihin, hindi, valid yung sa akin. Valid yung sa akin. Okay, sige, ipagtanggol mo ang sarili mo sa harapan ni Jesucristo pagdating niya.
Wala kang ibang dahilan. Huwag mong idahilan ang mga bagay. Lalong huwag mong idadahilan kung meron kang anak, kung meron kang baby, huwag mong idadahilan ang anak mo. Huwag! Nakakatakot kapag ang dinahilan mo na hindi ka pupunta sa Panginoon ay ang anak mo. No! Nakakatakot. If He is the head, He will command. And if He commanded you, you must obey. Ganun kasimple, mga kapatid. Paikot-ikutin mo man ang logic, paikot-ikutin mo man ang wisdom mo, paikot-ikutin mo man kung ano-ano, kapatid, babalik at babalik ka sa utos ng Panginoon. You must obey. Because if you obey, He will bless you. If you disobey, He will curse you. At huwag mong hayaang i-curse ka ng Lord dahil ang dami mong katwiran sa Kanyang harapan. Huwag mong hintayin ang curse ng Lord dahil tinatalinuhan mo siya na parang mayroon kang mas alam na mainam kesa sa Kanya, na parang mali kung ano ang Kanyang iniutos. He is the head of the church. Being the head means He must lead, He must command, He must oversee, and we must follow. Susunod tayo, mga kapatid. Now ask the question to yourself, am I following the head of the church? Not your pastor. Sino ba si Pastor Doy? Hindi si Pastor Doy. Christ. Ano ang sinabi ni Jesucristo? Tanungin mo ang sarili mo, ako ba makatotohanang sumusunod sa aking Pangulo, head, Christ? Sumusunod ba talaga ako? O pinaglalaroan ko siya? Na tingin ko sa Kanya, wala siyang magagawa sa akin. Anong nangyayari talaga sa buhay mo, kapatid? Do not make any excuses when you are disobeying the clear command of God. Hindi mo na mararamdaman ang sarili mo. I'm telling you the truth. Yung una, akala mo, paminsan-minsan hindi ako nakakatin kasi hindi mo na nararamdaman. Hindi ka na talaga umaten. Wala ka ng prayer meeting eh. Wala na. Wala na. Hindi mo na nakikita kung anong nangyayari sa buhay mo. All the while, akala mo, maganda naman lamang naman ako sa kanila. Maganda naman ang nangyayari sa akin Dumadami naman ang pera ko No. 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 Matakot ka sa Diyos. He is your head. He is your commander. And you must obey. Okay, number 7. Who is Jesus Christ? He is the beginning and the firstborn among the dead. He is the beginning and the firstborn among the dead. Jesus said in John chapter 11, verse 25, hindi nakasulat dito. Huli ko na tong na-meditate kanina umaga.
Jesus said in John 11 verse 25, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Yan ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Sino si Jesus Christ? The beginning. And the firstborn among the dead. Sinabi niya kay Mary at kay Martha, mga kapatid, nung namatay si Lazarus, 4 na araw na napatay si Lazarus. Okay? Ang paniniwala ng mga Hudyo, kung sino man ang may kakayanang bumuhay ng patay, papaniwalaan nilang iyon ang Mesiyas, ang Kristo. Iyan ang paniniwala ng mga Hudyo. Matagal ng panahon na nangungusap si Jesus Christ sa kanyang mga disipulo at sa kanyang mga kaibigan. Ilan sa mga kaibigan ni Jesus Christ ay si Mary, si Martha, yung magkakapatid. Mary, Martha, and Lazarus. Namatay si Lazarus sa pagkakasakit. At 4 na araw na hindi bumibisita si Jesus Christ. Alam niyang patay si Lazarus, pero hindi siya pumunta sa first night, sa second night, sa third night. Pumunta siya sa ika-4 na araw. Yung siguradong medyo pabulok na si Lazarus. Unti-unti na. Not necessarily bulok na bulok. Unti-unti nang nagsisimulang talagang mabulok ng gusto si Lazarus. At bagamat nang kilala na nila Martha kung sinong Panginoon, marami na rin siyang nagawang miracle. Turn water into wine, the healing of the blind man, marami pa, nakita na nila yon. Pero meron pa siyang isang hindi nagagawa that ultimately, pwede mong paniwalaan, siya talaga ang may control ng lahat. Ito yung kailangang bumuhay siya ng patay. So, hindi palubusan. Listen very carefully. Listen very carefully. Para makita nyo, sino ba si Kristo? Bakit siya lang ang kailangan ko sa buhay ko? Bagamat alam na nila Martha at Mary kung ano yung kakayanan ni Jesus Christ, hindi palubos ang kanilang pagtitiwala hanggang sa pagkakataong ito. Okay? Sabi ni Martha, ni Mary, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana nangyari sa kapatid ko, kay Lazarus, ang kamatayang ito. Jesus Christ, being drawn by His compassion kay Mary at kay Martha at kay Lazarus, naiiyak siya, umiyak siya, Jesus wept. And then Jesus said, di ba sinabi ko na sa iyo? Di ba sinabi ko na sa inyo? And you do not believe. Di ba sinabi ko na sa inyo? Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Kung sinong naniniwala sa akin, mamatay man ay muling mabubuhay. Di ba sinabi ko na sa iyo, Martha, Mary? Jesus wept. Dahil napakahina ng ating pananampalataya. And He has to set an example. Although raising Lazarus from the dead is not yet the resurrection. Not yet. Dahil mamamatay pa muli si Lazarus. But Jesus has to set an example for us, for them, so that they will believe who He is.
At kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo, kapatid. Pinakita niya that He is in control of everything. And He can control your lives as well. Kahit nabubulok na yung buhay mo na yan, kaya niyang ayusin yan. I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though they die, they will live. And then, pinakita ang isang kamangha-manghang milagrong walang ibang nakagawa, kundi ang ating Panginoon. 4 na araw, napatay si Lazarus, nakabalot na siya, mamid na siya, nakabalot na ng lino. Nando na, nakatakip na yung tombstone. Sabi niya, alisin ang batong nakaharang. And then, eto na naman, ang hindi paniniwala. Panginoon, huwag na. Nangangamoy na siya, nabubulok na siya, Panginoon. Ito na naman ang hindi paniniwala. But Jesus commanded, and you must obey. If you really believe, you must obey, and you will see great things. Alisin ang batong tumatakip. And then they rolled the stone. And Jesus, with His supreme power, commanded, Lazarus, come out! He shouted, and Lazarus came out alive. Anong tingin mo, kapatid? Kaya mo ang buhay mo without Christ? No? Anong tingin mo? Kaya niyang ayusin ang buhay mo, gawin tama, gawin nasa order, o hindi? Ano credential ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo na nagpapakilala sa iyo, kapatid? Ano credential niya? Ano kaya niyang gawin? He is everything you need in your life, my dear brethren. He is the beginning and the firstborn among the dead. Pinakita niyang kaya niyang buhayin ang patay. Even though that is not yet the resurrection, but it is the glimpse of His promise. Pinakita niya na, kaya ko, maniwala kayo sa akin. I am able to do everything. And He did that. Jesus is the first to be resurrected. Siya ang naunang na-resurrect. Matagal ng pangako ito. Ito'y pinaniniwalaan ng mga Pariseo na ang Diyos ay bubuhayin muli ang mga nangamatay na para sa Kanya. Yan ang pinaniniwalaan ng Judaism. Ngunit wala pang nangyayaring ganon. Sa haba ng panahon, thousands of years, wala pang nare-resurrect. Nag-aabang sila. Totoo ba ang pangako? And then, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, He began, He inaugurated, He displayed the fulfillment of God's promise. The resurrection. Jesus Christ was resurrected from the dead. He began, He is the beginning, and He is the resurrection Himself. Pinakita niya, para paniwalaan mo rin na kung ikaw ay maniniwala sa Kanya, isang araw, kapatid, mabubuhay kang maguli, kagaya ng pagkabuhay niya. He is all you need. Siya ang kailangan mo at ang iyong paniniwala sa Kanya.
He is the beginning of the promised resurrection. From then on, mga kapatid, buhat ng si Hesus Kristo ay ma-resurrect, ang tunay na sumasampalataya sa Kanya ay tinataglay ang ultimate promise na isang araw sila man ay bubuhaying maguli. Naniniwala ka pa ba doon, kapatid? O para sa iyo alamat na yun ngayon? Because 2,000 years has gone by. 2,000 years na nagdaan, wala pa uling nare-resurrect kagaya ng kay Jesus Christ, but He has promised one day, after, when Jesus Christ for the second time will come to earth to rescue His elect, mga kapatid, makikita natin, the dead in Christ will rise first. Ang mga namatay na kay Kristo ay mabubuhay muli. Mauuna sa ating mga buhay pa. And then, in the wink of an eye, we who are alive will be caught up together with Christ in the air. Ang tawag naman doon, rapture. Thessalonians and Corinthians. Mababasa niyo, mga kapatid. Okay, He is the beginning and the firstborn among the dead. And then, okay, last one. In Him dwells the fullness of God. Sino si Jesus Christ? Sino ang ating Panginoong Jesucristo? Sinabi dito sa verse 19. Pakilagay mo, middle, verse 19. Verse 19. Verse 19. Yan. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, in Jesus Christ. Tatanungin ko kayo, mga kapatid. Nung nagdesisyon ang Diyos na ilagay kay Jesucristo ang Kanyang kabuuan o ang Kanyang pagka-Diyos, ilan ang nilagay niya kay Jesus Christ? Ilan? All! His fullness! Nagtira ba ang Diyos sa Kanya? Nilagay niya ang lahat. Okay? For God was pleased to have all His fullness dwell in Jesus Christ. Dwell in Him. Why? Bakit? Mga kapatid, sa hinaba-haba ng panahon, sa istorya ng mga Hebrews, mula kaila Abraham, the patriarchs, papunta dito bago dumating si Jesus Christ. Thousands of years. Sumasamba sila sa Diyos. Okay? Sumasamba sila. But God knows that it is very hard for them to worship a God who cannot be seen or audibly heard or even touched. Sumasamba sila sa Diyos, pero hindi nila halos naiintindihan kung ano talaga at kung sino ang kanilang sinasamba. Dahil hindi talaga nila naririnig audibly. Hindi talaga nila nakikita sino ba ang Diyos. Hindi nila nahahawakan, hindi nila nakakapili. Kaya iba ang tingin nila sa kanilang Diyos. He seems very far from them. God knows that it is really very hard to focus our attention in worshiping a God who cannot be seen or heard or touched. That's why
in Hebrew chapter 1, verses 1 to 3, it says, hindi ko na ilagay kay Midel, babasahin ko mga kapatid. Hebrew chapter 1, verses 1 to 3, it says, in the past, listen very carefully, magtatapos tayo dito sa puntos na ito. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son, Jesus Christ, is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His word. Jesus Christ is the exact. Okay? Mga kapatid, kung makikita ng mata natin ang Diyos, sino ang makikita natin? Huwag tayong maguguluhan doon. Mga kapatid, kapag nagpakita sa atin ang Diyos, kapag nahawakan natin siya at narinig natin ang boses niya, sino ang makakaharap natin? Jesus Christ. At hindi magseselos ang Ama kapag sinamba natin ang kanyang anak na si Jesucristo. Bakit? Jesus Christ, God was pleased to have all His fullness dwell in Jesus Christ. Kaya huwag kang magpaligoy-ligoy na parang meron pang santo o meron pang iba, na meron pa tayong hahanapin na iba. No! Tumbukin mo si Jesucristo. Siya lang ang kailangan mo. Wala nang iba. Huwag kang gumaya sa Beatles na ang tinatawagan, when I find myself in times of trouble, Mama Mary came. Huwag kang gagaya kay Beatles. Okay? Na merong ibang tatawagan. Hindi masama si Mary. Blessed siya. Pero sino ang dapat sambahin? Sino ang dapat tawagan? Sino ang nag-iisang kailangan mo? Jesus Christ. Ililigaw ka ng ganda ng sanlibutan. Kung paano silang mangusap, ililigaw ka. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Sentrohan mo ang Panginoong Jesucristo. Because God was pleased to have all His fullness dwell in Jesus Christ. Kapag nakita mo ang Diyos, narinig mo siya, nahawakan mo siya, isa lang ang makikita mo. Isa lang ang marinig mo. Isa lang ang mahahawakan mo. He is Jesus Christ. Siya ang inaabangan natin. And that is a very climactic event, mga kapatid. Lahat tayo nag-aabang. Nag-aabang ba kayo kay Jesus Christ? walang makakibot. Nag-aabang ba ang Truth and Life Christian Church sa second coming ni Jesus Christ? Better believe that. Better believe that, mga kapatid. You better believe that. Kung hindi ka naniniwala doon, i-recommend ako, magsaya ka na sa buhay mo. Sayang yung pag-upo mo dito. I'm telling you the truth. Because once you decided, my dear brethren, to go to church and worship God, you must fully, really, truly worship Him with all your heart. Kasi yun ang hinahanap na worshiper ng Lord. Okay? Binasa yun ni Mapol kanina. Darating nga ang panahon na may mga taong sasamba sa Diyos
sa Espiritu at katotohanan. Dahil yung mga pagsambang ganon ang hinahanap lamang at tinatanggap ng Diyos. Kung hindi ganon ang pagsamba mo, kapatid, kung hindi makatotohanan, kung may iba kang pakay sa church at hindi si Jesus Christ ang pakay mo, I'm sorry, you will miss the point. God was heard, God was seen, God was touched through His Son, our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is really the object of our worship. Maaring, we will close with this. Maaring itanong mo sa iyong sarili, di ba sabi ng Lord, God is a spirit, and He must be worshipped in spirit and in truth. Okay. Sabi ng Lord, kailangan siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Number one truth, walang taong makakasamba sa Diyos kung wala siyang taglay na espiritu. Yun ang ibig sabihin ng worship in spirit. If you are not born again in spirit, and you do not have the indwelling Holy Spirit within you, you cannot worship Him. Yun ang ibig sabihin ng masasamba lang siya kung nabuhay ang espiritu mo at ang banal na espiritu ay nasa iyo. Yun ang worship in spirit. How about worshiping in truth? Darating ang araw, sasamba ang tao sa katotohanan. Ano ibig sabihin nun? Pastor, Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Who is the truth? Darating ang panahon, at ngayon na nga, na ang tunay na sasamba sa Diyos ay mga taong nagtataglay ng kanyang espiritu at mga taong ang object ng kanilang worship ay ang truth. Sino ang truth? Jesus Christ. Worshiping in spirit and in truth. Kapatid, kilalanin natin si Yesu Cristo. Siya lang ang natatanging kailangan mo. Kung gusto mong umayos ang buhay mo, kung gusto mong magkaroon ng malalim na kapayapaan, katiwasayan, kaligayahan, isa lang ang pupuntirihin mo. Kilalanin mo, diskubrihin kung sino ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.